So magandang araw mga ka-tortoise. Sa mapagpalang araw sa atin. So nandito tayo ngayon sa gawa ng aking tatay. Nandito sa kanyang shop. So nandito tayo ngayon sa Quezon Province at ipapakita natin yung ating alagang tortoise, si Ugway. So si Ugway ay kasalukuyang nagsosok para kumbaga mailabas niya yung kanyang mga dumi sa katawan. So papakita ko sa inyo. So ito mga ka-tortoise, narito ngayon si Ugway, yung ating sulcata. 2 taon na siya sa akin at mahigit 2 kilo na rin ang kanyang timbang. So tingin ko medyo mabagal ang paglaki niya kumpara sa ibang sulcata, pero okay na rin kasi ang mahalaga lumalaki siya. So yung kanyang mga nasa likod na yan, kung makikita nyo yung mga puti na linya, yun yung kanyang mga growth lines. Kumbaga yan yung nagpapatunay na itong sulcata natin lumalaki. So hayaan muna natin siyang magsok. So minsan kasi hindi, kahit isok natin, hindi siya naglalabas ng kanyang dumi. So kanina naman naglabas na siya ng kanyang mga urates. Yun, makikita niyo yung mga puting, yung mga urates yun. So maginawa ng pakiramdam niya. So yun mga ka-tortoise, nandito kami sa may bakanting lote dito sa amin para kumbaga dito ko sinusok si Ugway, tsaka binibilad na rin sa araw. So ngayon lang medyo makulimlim kaya walang masyadong sikat ng araw. So sinusok ko na lang si Ugway para at least may natural na sunlight pa rin siyang nakukuha. So kahapon naman nakapamasyal na si Ugway dun sa Laguna. Kumbaga kasama ko siyang nagpunta dun kahapon dun sa farm natin, sa The Big Leaf Farm. So ngayon naman titimbangin ulit natin siya kasi araw na naman ng linggo ngayon. So para makita natin yung kanyang inilaki sa loob lang ng 1 linggo. So pagkatapos nun, ikukuha na natin siya ng kanyang mga makakain para kumbaga makapaglakad-lakad na siya ulit. So samahan niyo kami. So ito mga ka-tortoise, itimbangin na natin ngayon yung ating sulcata, si Ugway. Gagamit ulit tayo ng kanyang timbangan. So yan, kung makikita nyo, nakasiro na. Nung last time na tinimbang natin siya ay 290. So nung last week, lumaki lang siya ng nasa 25 grams lang. So ngayon, titignan natin yung kanyang growth rate para makumpara natin doon sa last. So ito na ngayon si Ugway. Yan, kakatapos lang niya magsok. So pinunasan ko naman yung kanyang mga basa-basa para hindi mapasama sa bigat. So ang kailangan natin dito is yung raw niya na bigat. So titimbangin lang natin. So ngayon ay 2,369. So malaki-laki ang binigat niya ngayon. Halos nasa mga 79 grams. So malaki yung binigat niya kumpara doon sa nakaraan. So yun mga ka-tortoise. Ito ngayon si Ugway. So nakapagsok na naman siya. Ang laki na naman ng binigat niya. So nasa 79 grams na naman siya ngayon. Halos sa almost 100 grams na naman ang binigat. So talagang yung growth rate niya paiba-iba kada linggo, pero talagang may pagkakataon na sobrang laki ng ibinigat niya. Siguro depende na sa kanyang kinakain talaga sa loob lang ng 1 linggo. So yeah, medyo umuulan na ngayon dito. Kung marinig nyo, napatak na yung ulan. So mangunguha muna tayo ng pagkain ni Ugway habang hindi pa ganun kalakas yung ulan. So samahan nyo ako. So ito mga ka-tortoise, habang hindi pa ganun kalakas ang ulan, mangunguha muna tayo ng pagkain ni Ugway, yung dahon ng mulberry ito. Mangunguha muna tayo. So mangunguha lang tayo ng mga magugulang na dahon. So medyo nag-increase na naman yung volume ng dahon nitong mulberry, kaya pwede natin uling kuhanan. Kumbaga harvestan na ulit natin. So kuhanan lang natin yung mga medyo malalaki na para kumbaga makapagpasuloy ulit sila ng mga panibagong dahon. So mga ka-tortoise, inabot tayo ng lakas na ulan. Kaya ito lang, konting dahon lang ng mulberry ang nakuha ko. So pwede na rin naman to. Kumbaga pansamantalang pagkain ni Ugway.
mamaya, kapag tumila-tila, tsaka tayo kukuha ng madami para kumbaga makapangain siya. So, sana merong bunga yung ating tanim na okra para mabigyan din natin siya nun. So, papasok na muna kami doon sa loob kasi malakas na ang ulan ngayon. Kaya, palalakadin na lang natin siya doon sa loob ng bahay. So, samahan nyo kami. So, ngayon mga ka-tortoise, bago pala kami pumasok doon sa loob ng bahay, gusto ko lang magbigay sa inyo ng ilang tips tungkol dito sa pag-aalaga ng mga tortoise, lalo na ang sulcata. So, disclaimer lang, hindi naman ako eksperto sa ganitong larangan. Kumbaga, ibabahagi ko lang sa inyo yung halos 2 years ko na pag-aalaga ng sulcata. So, medyo umuulan lang, kumukulog, kaya baka marinig sa video. So, huwag nyo lang pansinin yun. So, nandito tayo ngayon sa gawaan ng aking tatay, kaya kung makikita nyo, medyo maraming gamit. So, yun, ang unang-unang tip na may bibigay ko, kumbaga sa mga gustong mag-alaga, wag sana yung ng kulog. Kumbaga sa mga gustong mag-alaga, wag sana yung kumbaga nakikihype lang, kumbaga masabi lang na may alagang tortoise, yung kung tawagin ba dito sa amin, mga ningas kugon. So, kumbaga ibig sabihin nun, sa umpisa lang magaling, kumbaga tuwan-tuwa na makabili sila ng mga tortoise, tapos katagalan, halimbawa naka-1 taon, 2 taon na yung ating tortoise, hindi na naalagaan ng ayos. Kumbaga, ang pag-aalaga kasi talaga ng sulcata ay it's a matter ng commitment. Kumbaga, talagang dapat hindi naman sa kailangan na nakatutok tayo palagi. At tayo naman ay meron ding mga ginagawa, may mga trabaho tayo. Kumbaga, ang ibig ko lamang sabihin, yung mga basic needs ng ating sulcata ay nabibigay sana hanggang kaya natin. Kumbaga, yung kanyang pagkain, may nabibili naman tayo talaga ng mga pellets na pinapakain, pero mahalaga pa rin talaga sa kanila yung mga dahon, mga damo, na mano-mano talaga natin na kinukuha yun. So, kung tayo mag-aalaga, dapat talaga, kumbaga, dedicated tayo sa ganitong larangan kasi kawawa yung tortoise kapag napabayaan. So para naman sa tip number 2 natin, kapag nakabili na tayo ng ating sulcata, gumawa tayo ng maayos na bahay niya. Kumbaga, siya naman ay binabahay lang natin ng mga 1 to 2 years lang. Kumbaga, pagkatapos nun, hindi na siya magkakasya talaga doon sa kanyang dating bahay. So, kakailanganin na niyang, kumbaga, kagaya nitong sa akin, na maglalakad-lakad na lang sa loob ng bahay. So, sa gabi na lang siya ibinabalik sa kanyang lalagyan para kumbaga, magkaroon siya doon ng heater. Kasi kailangan palagi nila ng heater. Kahit malaki na ang tortoise natin, kailangan pa rin yun. So, nilalagyan ko pa rin siya ng UVA, saka ng UVB na light para kumbaga masuportahan yung pangangailangan niya ng sikat ng araw. So, papakita ko na lang yung aking ginawa din na kulungan para sa mga wag naman kulungan pala. Wag natin gamitin yung term na kulungan. So, mas magandang gamitin natin na bahay na lang. So, yung ginawa natin na bahay noon, nung bata pa si Ugway, so ipapakita ko na lang dito sa video natin para kumbaga magka-ideya din yung iba nating mga kasamahan. So, disclaimer lang din, yung ginawa kong setup ay basic lang. Kumbaga, dahil nga meron kaming furniture shop, so gawa lang sa kahoy yun. So, nilagyan ko lang din ng mga screen. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano kong ginawa para kumbaga, kung may gustong gumaya, di wala namang problema. So, para naman sa ating tip number 3, kumbaga, alam naman natin na ang sulcata, napakabilis lumaki. So, kumbaga, kailangan nating suportahan yung kanyang pagkain kasi, kumbaga, hindi natin pwedeng pabayaan yun. Baka kasi mangayayat ang ating tortoise, magkasakit. Ang pinakamasama, baka mamatay pa. Kumbaga, medyo nakakapanibago lang talaga sa umpisa kasi nung maliit pa siya, talagang konting dahon lang ang kinukuha ko para makakain siya. Kumbaga, busog na siya noon. So, ngayon,
talagang mapapansin natin na talagang halos hindi na kayang suportahan ng puno natin ng mulberry yung kanyang pangailangan na dahon. So, naisip ko na magtanim na uli ng mga mulberry para kumbaga madami akong pwedeng pagkunan. Kasi nga, abang lumalaki yung tortoise natin, ay palaki din ang palaki yung pangangailangan niya na pagkain. So, sa mga may kaya, gaya ng mga napapanood ko sa ng mga vlogger din, kumbaga yung pagkain ng kanilang sulcata, binibili na lang. So, nabili na lang sila ng mga lettuce, ng iba't iba pang gulay. So, masyadong magastos yun kung tutusin kasi ang mahal ng mga gulay na yun. So, ako naman, nagtatanim naman ako dito ng lettuce. Kaya kapag meron tayong harvest, binibigyan ko rin naman siya. So, ang maganda sa kanya na lettuce, na variety, ay yung romaine. So, yung tanim ko naman dito, hindi siya ganun. Kaya, kumbaga, binibigyan ko siya. Pero in moderation lang. So, yun. Talagang, ang isa nating tip sa pag-aalaga ng sulcata, ay yung wag tayong tatamarin na manguha ng kanyang pagkain. Lalo na kung wala tayong pambili. Madami namang mga damo na pwede siyang kainin. Kumbaga, kahit anong klaseng damo, basta testing lang natin kung kakainin niya. So, healthy sa kanila yun, mga hay, ganun, mga grass and hays. So, sa kaso ko dito, may puno tayo ng mulberry, kaya yung dahon ng mulberry pinapakain natin. So, sa gabi, pinapakain ko naman siya ng pellets. Yun talaga, hindi natin maiwasang bilhin, yung pellets, kasi kailangan nila yun. Kumbaga, yun yung magsusupply ng mga nutrients na kailangan niya, kasi kumpleto ng nutrients yung pellets natin. So, yun ang ating tip number 3. So yun mga ka-tortoise, tatlong tips lang muna may bibigay ko sa inyo. Siguro sa susunod ay pag-usapan naman natin yung mga bawal gawin natin sa ating mga tortoise kasi makaka-apekto sa kanilang kalusugan. So, magbibigay din tayo ng kaalaman tungkol doon para kumbaga may bahagi natin sa ating mga kababayan na gustong mag-alaga din ng sulcata. So, again, disclaimer lang ulit, hindi ako eksperto, pero kumbaga, binabahagi ko lang sa inyo yung karanasan ko. So, ayun, ngayon, kailangan ko na munang putulin itong video kasi inabot tayo ng lakas ng ulan. So, kailangan ko na pumasok para kumbaga, hindi tayo mabasa. So, ayun, naway, meron tayong naibahagi sa inyo. Kumbaga, meron kayong natutunan sa akin. At ipagpapatuloy ko pa yung pagbabahagi ng aking mga karanasan dito sa pag-aalaga ng sulcata para makatulong na rin sa ating mga kaibigan dyan. So, ilamang muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.